To achieve God-given goal in 2024, na ating theme. Ito po yung ating ipipreach ngayon. Ito po ang ating mensahe ngayong umaga. At sisimulan ko po ito dito po sa Philippians chapter 3, verse 12 to 15. Okay, ito po. Basahan natin dito ang message na ito. Ang sabi po rito, si Apostle Paul, siya po ang sa lahat, sinasabi kong sa lahat ng mga disciples ng Panginoon, na marami tayong matututunan sa Kanya. Una, hindi siya nagsimula na siya ay kakampi ni Jesus. Kung natatandaan ninyo, yung si St. Paul na tinatawag natin, ay kalaban ito ng mga Christians noon. Siya ay isang religious terrorist. Dahil siya ay nagpa-practice ng Judaism, ibang kanyang religion. At ang itinuturo ni Jesus ay bago sa kanyang pandinig, na inakala niya ay kalaban si Jesus ng Diyos. Kaya akala niya, he was doing God a favor sa kanyang pagpe-persecute sa mga Christians. At nung siya patungo sa Damascus, kumuha siya ng sulat, ng certification, para pinakikilala na siya ay authorized. Huhulihin niya ang mga Kristiyano na sa Damascus at ibabalik niya sa Jerusalem para parusahan. At along the way, doon niya na-encounter si Jesus in the Spirit at doon nagsimula ang kanyang pagbabago. At nung siya nagbago na, yung kanyang kaalaman tungkol sa Old Testament, sa kautusan, i-connect niya ngayon sa mga itinuturo ng Panginoong Jesucristo sa New Testament. Kaya kung sino ang pinaka-brilliant na apostle ng Panginoon, among the apostles and disciples, I think si Apostle Paul ang sumurat ng almost 1/3 ng New Testament, yung kanyang mga epistles. At ganito ang kanyang sinabi. Sabi niya, hindi sa nakantam ko na ang mga bagay na ito. Okay naman po magbasa noon. Sinisimulan niya ang lahat ng ito para ma-achieve niya ang God-given goal sa pamamagitan ng pagpapakababa. Humility. Anything for God ay kinakailangan simulan natin ng humility. Pati nga po pagpasok sa kaharian ng Diyos sabi ni Jesus sa Matthew chapter 5, ako natatanda niyo, verse 3, mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos, papabilang sila sa kanyang kaharian. Blessed are the poor in the spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Ang lahat ay nagsisimula. When it comes to God, nagsisimula ang lahat ng ito sa pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. At sa umagang ito, umpisahan natin ito sa isang panalangin. At simulan natin ito sa panalangin na tulungan tayo ng Panginoon na tayo ay magpakumbaba sa Kanya. Amen po? Manalangin tayo po. Sige po. Thank you, Lord. Heavenly Father, we come to you in the name of Jesus. And even right now, we humble our lives in your sight. Ibinababa namin ang aming buhay sa iyong harapan. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Empower niyo po kami, Panginoon. Naibigay mo na sa amin ang lahat ng aming kailangan, Panginoon. Ngunit tulungan niyo po kami na maisakatuparan namin ito. Na sa taong ito, itong aming maging goal. At sa susunod na 7 linggo, maisakatuparan namin ito. Purihin ang pangalan mo ngayon at magpakailanman. In Jesus' name, amen and amen. So atin po yung pagpatuloy, hindi sa nakantam ko na mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong maisakatuparan yung goal, yung layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko ipinalalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon ay nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtam ang nasa hinaharap. Alam niyo po, napakarami pa sa atin ngayon ay biktima pa ng nakaraan. Biktima pa ng mga masasakit na karanasan. At marami ay hindi makamove on, hindi makapagpatawad at punong-puno ng bitterness, envy, at marami pang ibang negative emotions na nais ng Panginoon ay ma-overcome natin. Ngayong taon, kayo ba ay willing na ma-overcome ninyo yung mga gusto ninyong ma-overcome na hindi nyo ma-overcome noon? Sino po ang gusto noon? Pakitaas po ang kamay. Sa inyong pakikiisa, sa inyong pagtataas ng kamay at pagpapakumbaba na ito, ako po ay may katiyakan na nakita ng Panginoon ang ating gesture.
ng pagpapakumbaba. Kaya ulitin po natin, mga kapatid, hindi ko pinalalagay na natupad ko na mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon, there's one thing that I do. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtam ang nasa hinaharap. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang makamtam ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ano yon? Isa pa, ano yon? Ang buhay na hantong sa langit. Mas malakas. Amen po. Ganyan ang dapat na maging isipan ng mga matatag na sa pananampalataya. Ulitin natin yon. Ganyan ang dapat maging isipan ng mga matatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong paniniwala, salamat sa Diyos. Ito ipaunawa niya sa iyo. Purihin ang Panginoon sa kanyang banal na salita. Amen. Meron po tayong 7 kailangan nating mabago sa atin. At tutulungan tayo. We need this. Kailangan natin to para pagtagumpay natin at ma-achieve natin ang God-given goal. Gusto ng Panginoon na ito'y we want to make it. Gusto natin ng Panginoon na ito'y gustuhin natin at alam natin na ito'y makakamtam natin sa tulong at kapangyarihan ng Panginoon sa ating buhay. Amen po. It is a God-given na empowerment na ibinigay na sa atin ng Diyos. At ang titingnan natin dito sa loob ng 7 linggo ay ito po, ang ating spiritual health. Ay, alam niyo yung health ay yung ating well-being. Is a state of complete physical and mental, social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. Kundi yung well-being natin, yung kaganapan natin ng ating spiritual. Ang pangalawa ay physical. So, yan titingnan natin lahat yan. At sa tulong at biyaya ng Panginoon, matutulungan niya tayo, pati ang ating physical health ay ma-improve sa atin. Amen po. Mental health, emotional health. Napakarami sa atin ay biktima ng emotionalism. Ang nangingibabaw na lamang ay kung ano ang kanyang nararamdaman. At malimit tayong ipahamak nito sa ating buhay. Relational, financial, vocational, meaning po, career. So, gusto ng Lord na tayo tulungan sa mga bagay na ito at makita natin ang ating potential, ang ating mga possibilities, ang ating mga future. Yung the best of the best na inilaan ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Ang sabi niya, ako'y naparito upang ang tupay magkaroon ng buhay, isang ganap na buhay at kasiyasiyang buhay. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Kaya kung ang buhay natin po ups and down, ay pabaksak-baksak tayo, pahapay-hapay tayo, hindi pa natin nakikita ang ating full potential, mga possibilities na maaari mong makamta at itong future na ito na nais ng Panginoon na maangkin natin. Tuwing bagong taon, ang mga tao ay naghahanap ng kung ano kanyang magiging future. Tumitingin sa horoscope, si Nostradamus, naging usong-uso. Matagal nang namatay si Nostradamus, pinakikinggan pa hanggang ngayon. Kung gusto nating malaman ng future, meron akong tip sa inyo. Hindi ko man alam ang detalye ng buhay ninyo, pero isang bagay sigurado ako sa inyo lahat. Gusto niyo marinig kung ano yan? Sigurado ako para sa inyong lahat. Sabi sa Matthew 9:29, according to your faith, let it be to you. So kung meron tayong kinakailangan ma-develop, ma-increase sa ating buhay, yun ay ang ating faith kay Lord. Napakahalaga na ating pananampalataya sa Panginoon ay mag-level up. Hindi lamang naman yan mga cellphone at kung ano-anong nale-level up sa buhay. Ang kailangang ma-level up sa atin ay ang ating faith. Lalo na ngayong nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Naniniwala ba kayo na malapit na bumalik si Lord? Hindi, seriously. Naniniwala ba kayo? Kayo ba'y nasa sense ninyo na malapit? Saudi Arabia, yung mga lugar na may disyerto, binabaha, inuulan ng yelo, nag-i-snow. Ano yun? At saka hindi lang yan. Amerika man, Europa man, kahit anong bansa. Basta umulan, walang kaabog-abog, kahit walang bagyo, bigla na lang flash flood. Magkakaroon ng earthquake. Pero tutulungan tayo ng Panginoon na ma-increase ang ating pananampalataya. Lalo na makita natin din sa Romans 8:29. Ito po
ang purpose kung bakit nais ng Panginoon na magkaroon tayo, ma-achieve natin yung God-given goals sa ating buhay. Sabi rito, sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Alam na ni Lord, ikaw. Alam na ni Lord, itong araw na ito, ikaw ay makakasama ko. Alam niya, ikaw ay sasamba ngayong first Sunday ng taon. Alam niya yon. At alam niya rin kung ikaw ay magpapatuloy o hindi. Mga minamahal ng Panginoon, sikapin ninyo na huwag kayong magambala o magkaroon ng maraming ligalig at kaabalahan sa mga bagay ng sanlibutan sapagkat ang lahat ng yan ay iiwan mo rin lamang. Ang pinakamahalaga ay ang pinakamahalaga sa Diyos. Amen po. Sapagkat mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino sa Kanya, ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak, sa gayon, naging panganay natin siya. Kaya nung nagkatawang tao ang Panginoong Jesucristo sa John 13:15, kung natatandaan po ninyo, sabi ng Panginoong Jesucristo, binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Na hindi ang mga hairdo ng mga Koreans ang tutularan mo. Bigla kang papasok sa simbahan at ano ba nangyari rito at naging kulay pula ang buhok? Naging kulay orange ang buhok. Meron mang buhok na orange. Kaya, mga minamahal ng Panginoon, ang nagiging idol o ang nagiging model at ang gustong tularan, artista, mga manganganta, mga atleta. Pero ang Panginoong Jesucristo, sabi niya, binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Kung gusto nating ma-achieve ang God-given goal sa ating buhay, nakatuon tayo dapat sa Kanya. Purihin ang Panginoon sa Kanyang banal na salita. Why are goals important to changing my life? Bakit mahalaga ito? We need change. We need shifting. Kung hindi tayo mag-shift from self to the Savior, shifting, ililipat natin ng tuon. Tayo masyadong tuon sa ating mga pangsariling pangangailangan. We were born selfish. I was born selfish. Maring kayo ay hindi, pero ako po, pinanganak akong selfish. Makasarili ako. Inuuna ko ang sarili ko. Hindi ko pinapansin ng ibang tao. At natutunan ko lang na maging ganito nung makakilala ko sa Panginoong Jesucristo at siya ang naglilid at nagdidirect sa akin ang aking gagawin. Kaya buhat noon ay naiba na ang priorities ko, naiba na ang aking lifestyle, naiba ang aking values. Pwede kong iwanan kahit ang bahay ko sa Amerika. Pwede kong iwanan ang aking career. Pwede kong iwanan at hindi ko na inintindi. Diploma, yung aking experience sa trabaho. Wala akong balak bumalik sa pinagmunan kung saan ako'y kinuha ng Panginoon. Kaya ito, ang God-given goal ay isang spiritual responsibility natin. Matapos ito marinig natin, matapos itong mahayag sa atin, nasa sa atin ang tugon. Natatandaan yung awit na yun? Tugon ng aking puso sa iyo. Ay yung mag-alay ng papuri. Dahil sa iyong pagmamahal, katiyakan sa buhay ko'y taglay. Ang mapalapit sa iyo ang nais ng puso ko. Ang tanging nais kong gawin, maghari ka at magpakailan. I agree, Lord. Maghari ka, magpakailanman sa aming buhay. Purihin ang Panginoon sa Kanyang banal na salita. Amen. Kaya ito pong goal na ito na nais ng Panginoon na ma-achieve natin, ay hindi naman imposible. Tandaan natin lagi ito po. Ito lagi niyong tatandaan. Malimutan niyo man ang sermon ko, ito lagi niyong tatandaan. Hindi magre-require ang Diyos sa atin ng kahit na ano na hindi muna niya ipinut-in sa puso natin. Ginawa niya ang first move. Hindi niya ini-require na tayo ay magkaroon ng relationship sa Kanya unless siya muna ang pumanaog dito at siya ang lumapit sa atin dahil hindi tayo makalalapit sa Diyos dahil sa kasalanan. Kaya nagkatawang tao ang Panginoong Jesucristo para tayo makalapit sa Diyos. Ang pamamaraan ng tao sa paglapit sa Diyos, pamamagitan ng relihiyon. Yun ang una. Pamamagitan ng
filosofiya sa buhay, pamamagitan ng mga mabubuting gawa. Ang lahat ng yon ay short. Hindi yan enough para tayo makalapit sa Diyos. Not by might nor by power, but by my Spirit. Makalalapit lang tayo sa Kanya dahil siya ang bumaba at lumapit sa atin. Kaya siya nagkatawang tao para siya lumapit sa atin at nang tayo ay makalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, God and sinners reconcile. Purihin ng Panginoon sa kanyang banal na salita. Amen po. So, pag tinignan po natin talaga yung kanyang pamamaraan dito sa Pilipos, nakikita natin dito, hindi sinakamtam ko na. Kundi sinabi niya rito, ang mga bagay na kundi, hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit ang sinisika ko may sa katuparan, ay ang layunin ni Kristo na nang tawagin niya ako. Kaya ito man ay naging goal ng buhay ko. Nung ako'y makakilala sa Kanya, itong naging goal ng buhay ko. Ito nagbibigay sa akin ng strength at motivation para ako'y magpatuloy. Si Apostle Paul ay goal-oriented at nais niya na ma-realize natin yon na tayo ay kailangan magkaroon ng goal. Alam niyo kung hindi mo yayakapin itong God-given goal sa buhay mo, itong direction na ito ng Panginoon, may mangyayari. Alam niyo mangyayari? Merong tao o bagay na magdidirect sa iyo. Siya ang magte-take over at magkocontrol sa iyo. Ganito ang bagay sa iyo. Ganito ang gawin mo. Ganito ang dapat na kurso mo. Wag, ito ang dapat sa iyo. Wag ganyan. Ganito ang gawin mo. Merong magkocontrol sa iyo. And you will keep on listening to the direction of other people. Yun ang kanyang gusto at gusto niya makita sa iyo at natutuwa siya na makita sa iyo ang gusto niya na hindi niya magawa sa kanya. Pero ang bawat tao ay i-design ng Panginoon. Mga minamahal ng Panginoon, ipinanganak tayo ay original. Alam niyo? Pero pag ang tao ay namatay, copy. Kopya na lang siya. Alam niyo kung bakit? Dahil napakarami niyang pinakinggan. Marami siyang ginaya sa buhay niya. Pero pinanganak siya, original. Pinanganak ako, original. Ang aking iPrint, pag sumilip ako doon sa security ng kahit na anong pintuan, makikilala noon yung iPrint, yung print ng mata ko. Yung aking thumbprint ay original. Ako lang ang meron noon. Nagagas siya ba? Sinasabi ko, mga minamahal ng Panginoon, kayo man ay ganon. Kayo original. Pero maraming tao, umuwi kay Lord, namamatay. Copy. May ginaya siya. Hindi yun ang para sa Kanya. Hindi yun ang dinisign ng Diyos para sa Kanya. Kaya, ang nangyayari Roy, ang maraming mga tao ay hindi sila, you're not living, you're just existing. You are just reacting. Nagre-react ka lamang kung ano sabihin, kung ano, sinusunod mo lamang yon. Pahapay-hapay ang buhay. Nasusundan niyo pa ba ako? Amen po. So, gusto ng Lord, pinanganak ang original, harap ka sa Kanya na original but better than before. Kamukha ka na ng Kanyang bugtong na anak natin, Panginoong Jesucristo. Sapagat sa mula pa, alam na ng Diyos kung sino sa Kanya, ang mga ito itinalaga niya upang maging tulad ng Kanyang bugtong na anak. Kaya yung ito pong God-given goal, hindi lang ito statement of faith. Hindi lang. So ito po, ang strength mai-stretch. Ito po yung faith na mag-i-stretch ng ating faith. I-extend natin yung ating faith, yung ating pananampalataya into this God-given goal. Dahil hindi imposible na ma-achieve ng bawat isa sa atin if you are willing. Yan ang lagi pong secret sa salita ng Diyos. If you are willing and obedient, you will taste the good of the land. Matitikman ninyo ang mabubuting bagay dito sa lupain. Amen po. Yun ay inihanda ng Diyos para sa kanyang mga anak na masunurin sa kanyang lahat ng kapurihan. Amen po. Tignan niyo po itong Ephesians 3:20. Ito po yung verse, how to stretch your faith sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin. Tingnan niyo po, pakinggan niyo mabuti kung paano ini-stretch nito ang iyong faith. Sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat na maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan na naghahari sa atin. Nasa atin. Marami tayong nasa atin na hindi natin ina-acknowledge at nire-recognize. Nag-agree ba kayo sa akin? Hindi lang naman ako ang tinawag. Hindi lang naman ako ang dapat na nakakapag-share. Hindi lamang ako ang dapat na
nagpe-pray ng healing at gumagaling. Hindi lamang naman ako ang maaaring mag-cast out ng diablo. Ang authority ay binigay niya sa mga nananalig sa Kanya. Kaya ang bawat isa sa atin, ito ay ating spiritual responsibility. Amen po, mga minamahal ng Panginoon. So ito, nakikita rito kung gaano ka nananalig at kinikilala mo ang magagawa ng Diyos sa iyong buhay. Ang problema po, when we set a goal, it is too low. At saka isa pong problem nito, we set it too low, and then, ito pa ang nangyayari sa atin. Minamadali natin, we accomplish them too quickly. Mahilig tayo sa shortcut. Pag nagtagal-tagal na, naiinip na. Natingin na sarili, ang tagal naman mag-preach, Pastor. Kakain pa kami sa Jollibee mamaya. Kakain pa kami sa Mikais. Kaya, ako pinapayalo, Panginoon, tayo, we set our goal too low and too quickly. Gusto natin, ma-accomplish natin kaagad. Pero ito, if we want to achieve the God-giving goal, there is a process that God wants us to go through. Gusto niyang daanan natin yung proseso. Ano bang gusto mong maging? Gusto ko yung maging doktor. Tamad namang mag-aral. Gustong maging abogado. Hindi naman makamemorize ng 3 verse man lang. Doon ang dami pong, marami kang memorize ng mga law. Nakukuha niyo ba sinasabi ko? Gusto natin yung end result. Gusto natin yung iyong pangarap. Ang problem, hindi mo gusto yung proseso para makamta mo yan. Are you willing to go through the process of change in your life? Amen po. At tulad ng sinabi ko po noong New Year's, ang sabi ko rito, this could be the last call of God. Maybe this is the last call ng Diyos sa atin. I am not sure. Pero it could be. Hindi ako sure matatapos natin ang 2024. Pero alam nyo, ang sure ako, hindi tayo hahayaan ng Panginoon na mag-suffer sa tribulation. Aalisin niya tayo. Nag-agree ba kayo doon? At para maintindihan niyo pa yung mga bagay na yan, mag-attend kayo ng Wednesday Bible Study. So ito po, ang God-given goal na ito, it will build our character. Madi-develop yung ating mga character, yung ating mga magagandang asal, yung mga gusto ng Lord na ma-develop sa ating buhay, gusto ng Lord na tayo yung maging. Alam niyo po, ang totoo niyan, mas interesado ang Panginoon sa iyo kaysa magagawa mo para sa Kanya. Mas interesado ang Diyos sa iyo kaysa ministry mo. Yung gusto mong meron kang ministry o yung ikaw ay nagtatights, okay yun. Pero higit pa doon, mas interesado siya sa iyo. Kaya alam mo, Pastor, hindi ako nakaka-attend pero nagtatights naman ako eh. Mas gusto ng Lord ikaw kaysa ron. Nakukuha niyo ba sinasabi ko? Amen ba tayo doon? So, ang Panginoon mas interesado sa iyo, sabi sa Philippians 3:14, sabi rito, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. I press towards the goal. Sa Tagalog, tinan niyo po, nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtam ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos pamamagitan ng Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Mas interesado siya sa iyo. Kasi lahat ng accomplishment mo, lahat ng success story mo, iiwan mo. Anong title mo? Ikaw ay mayor. Ikaw ay gobernador. Pero oras na mamatay, masisira na yung title. Nasirang si gobernador. Nasirang si mayor. Meron pa tayo doon? Nasirang sirana. Okay. So, mga minamahal ng Panginoon, ang lahat ng yan ay temporal at pawang iiwan mo lamang. Pero ang karakter mo, bit-bit mo, dadalhin mo sa langit pagdating at sa harapan ng Diyos. Amen po? That is the God-given goal. So, if we want to achieve, if we want to accomplish the God-given goal, mga minamahal ng Panginoon, number 1, it should honor God. Kailangan ito ay nag-o-honor sa ating Panginoon. When you do it, pag na-accomplish mo ito, it will honor God.
Malulugod ang Diyos sa iyo. Tingnan niyo po sa 1 Corinthians 6:20. Binili niya kayo sa malaking halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang mai-honor ang God, maparangalan ng Diyos. Sa English translation, tingnan niyo po, for you were bought at a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. So it will honor God. So any achievement na ito, pag meron tayong in-achieve natin itong God-given goal sa ating buhay, for one reason, for one thing, it will honor God. Malulugod ang Diyos. Amen po. Ano yung mga bagay na ito na dapat nating ma-achieve? God-given goal. Well, habang pinaprocess natin ito at ginagawa natin itong mga bagay na ito, ang gusto ng Lord, you will trust Him more. If you want, you will not achieve. So if you trust Him more, it will honor God. Ang tiwala ay lalo mo pang nilakihan ang iyong tiwala sa Diyos. Amen po. Pag tinanong ko, 1 to 10, ilan doon ang tiwala mo sa Diyos? 1 to 10. 1/2? Ilan ang iyong tiwala? Meron ka bang 8 man lang? Ang 10, kung 10 ang highest, ilan ang iyong tiwala sa Diyos? Nasusubok ito pag ikaw ay nasa isang karanasan. Nasusubok ito pag ikaw ay mayroong isang sitwasyon. When there is situation in your life, you have two choices. You act according to your faith, or you react according to your emotion. It's either you act, you are victorious, or you react and you're a failure. So alin ang ginagawa mo pag may sitwasyon? Pag mayroong nangyayari, may pangyayari sa pamilya at nagalit, ano mararamdaman mo? Galit din. At kayo ay magkakagalit-galit. Nasusunod niyo pa ba ako? It's either you act or you react. Kaya kung you have this God-given, tinan niyo po, na gusto mo ma-achieve itong God-given goal in your life in 2024, there are some areas in your life that God wants you na mapagtagumpayan mo. Ito po, tinan nyo. Namely, spiritual health. Tinan nyo, isa-isahin natin. Spiritual health, 7 ito. Physical health, mental health, emotional health, relational health, financial health, and vocational health. Are you willing to go through the process po? And I hope na kayo makakasama ko rito at makikita kayo rito sa mga darating pang mga araw ng linggo. 7 weeks na meron tayong titingnan. At dito, ang sisikapin ko po ay makaparticipate ako sa pagsishare po. Gusto ko pong lagi rin kayong nakikita at nakakasama sa mga panahong ito. Are you willing to go through that? Yan ang pinakamahalaga, decision. Para ka magtagumpay sa buhay mo, kahit ano, career, kahit na ano, negosyo, kahit ano, you have these 3 things. Kailangan mo itong 3 bagay na ito. Decision, determination, discipline. Kung wala ka ng 3 ito, hindi ka maaaring magtagumpay. O nag-uumpisa ang lahat ng decision. Bakit ka magde-decision? Kumbinsido ka. Nag-a-agree ka. So, decision, determination, discipline. Purihin ang Panginoon sa kanyang banal na salita. Amen po. Pero nagsisimula ang lahat ng ito nang tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo. At kilalanin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Doon nagsisimula ang lahat. Ang maraming mga tao naniniwala kay Jesus, pero si Jesus ay hindi niya Panginoon. Naniniwala kay Jesus, pero si Jesus ay hindi niya hari. Kung siyang hari, maghahari siya sa buhay mo. Amen po. Naniniwala kay Jesus sa salvation, pero hindi siya naniniwala kay Jesus sa mga way of life, sa lifestyle na dapat niyang matutunan. Kaya, bago tayo magpatuloy, simulan natin ito ng isang desisyon na tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas at hari ng ating buhay. Nag-agree ba kayo sa akin? Manalangin tayo. Sambitin niyo po ang panalangin ito ng buong puso. Mahal na Diyos, salamat po ang pag-ibig mo po sa amin ay unconditional.
Hindi mo kami minamahal dahil kami mabait, dahil kami mabuti, dahil kami maganda. Hindi po. Pero mahal mo kami kung sino kami. Kaya maraming salamat po, Lord, sa pagkakataong ito, sa unang linggo ng taon. Panginoong Hesus, salamat po sa iyong ginawa para sa akin sa cross ng Kalbaryo. Ang hindi ko kayang magawa ay ginampanan niyo po. Dahil sa aking likas na kahinaan, ang ginawa mo, Panginoon, ikaw ang umako ng aking mga kasalanan. Ang natitira lang sa akin ay manalig ako sa iyong ginawa para sa akin. Patawarin niyo po ako, sabay-sabay po, patawarin niyo po ako sa mga taon nang sinisikap ko ay kalugdan mo ako sa pamagitan ng aking gawa. Ngunit sa araw na ito, Panginoon, ang iyong ginawa ang higit na mahalaga, hindi ang aking magagawa. Sapat na yon para makamtam ko ang buhay na walang hanggan. Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon, tagapagligtas at Hari. Pagharian niyo po ang buhay ko ngayon at magpakailanman. In Jesus' name, Amen. Amen. Nung tanggapin niyo po yun, ang ginawa ng Panginoon, sabi rito sa Romans 8:3, ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa ating likas na kahinaan. Tingnan po, kayo po magbasa, tingnan niyo po. Bakit niya ginawa yung namatay siya sa cross? Bakit niya ginawa yung siya nagkatawang tao? Sabay-sabay, basahin po natin. Ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Okay. Sinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang maging handog para sa kasalanan. Siya ang kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan. At sa anyong iyon, anong ginawa niya? Inatulan niya ang kasalanan. Kaya pag tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, ang kasalanan mo, ihinatulan na sa Kanya. At ang kabanalan niya ay ipinagkaloob sa atin. Kaya tayo po ay katwiran ng Diyos. Yun na sa 2 Corinthians 5:21. Sabi rito, hindi nakakilala si Jesus ng kasalanan kahit kailan. Tignan niyo po yun. Para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan. Upang sa Kanya, tayo maging katwiran ng Diyos, tayo maging righteousness ng Diyos, purihin ang Kanyang dakilang pangalan. Amen. Kaya kung tayo ay katwiran ng Diyos, ang ating kasalanan, inako na niya, sa makatwid, pinabanal tayo ng Diyos, dapat na tayo ngayon tumanggap ng Espiritu ng Diyos, at dito nagsisimula ang lahat. Yung ginawa ninyo yun. Dito, yung inyong decision, kailangan yan, dagdagan mo ng determinasyon, at kailangan dagdagan mo yan ng discipline, at magtatagumpay tayo sa biyaya ng Panginoon. Amen po. So ito pong goal na ito, it causes you to trust Him more. Magtiwala ka sa Kanya, mag-dependent ka sa Diyos, depend Him, love Him and other people more, and then you serve God ng nagiging mas unselfish ka. Ako po'y pinanganak na selfish na tao. At alam niyo po, yung mga nagagawa ko ngayon, ni sa panaginip, hindi maaaring mangyaring magawa ko yon. Yung tumulong sa hindi ko mga kakilala, magpaaral sa mga hindi ko naman mga anak, hindi ko yung kayang magawa. Pero napakabuti ng Panginoon. Amen po. Yung mag-ayuda sa mga hindi mo kakilala, yung mga samahan sa ospital, yung mga may karamdaman. Alam niyo po, ginagawa yan ang ating gawain dito sa HTBC. Kaya po, ang church ay hindi simbahan. Ang church ay family. At ang family ay nagmamahalan. Ang family ay nagtutulungan. Ang family ay nagkakalingaan at purihin ang Panginoon sa kanyang pamamaraan. Yun po ang body of Christ. So, ang God-given goal, it honors God. Dahil pagka atin pong kinilala ang Panginoon, matuto tayo na maging mas maibigin tayo kaysa dati. Napakabuti ni Lord. Amen po. Kayo ba, gusto niyo bang maging mas maibigin kaysa dati? Gusto niyo bang mangyari yan? Sino naman ang matutuwa sa tao na makasarili? Natutuwa ka bang kaibigan mo, isang taong makasarili? Natutuwa ka bang kaibigan mo, ang isang ubod ng yabang? Tuwing may kukwento ka, may itatapat dito at nakakainis ka usap? Natutuwa ka ba sa ganun? Huwag ka na tumingin sa iyong katabi. Di ba? Ang humility, natututunan natin kay Jesus dahil binigyan niya tayo ng halimbawa
at ito'y dapat nating tularan. Doon nagsisimula ang lahat po. Kasi sabi rito po, binilit kayo ng malaking halaga kaya gamitin ninyong katawan para maparangalan ang Diyos. Paano po gagawin natin ang mga ito? Tingnan niyo po. Ang sabi po rito sa 1 Corinthians 10:31 ay ganito. O kayo naman po magbasa. Okay, ready? Okay, read. Kung kaya nga sabi rito, kaya nga, kung kayo kumakain o uminom, ano man ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. So, paano mangyayari ang lahat ng ito? Ito po, tinan niyo po. Ito'y attitude ng puso. Ito po'y attitude na merong gratitude. Attitude na merong gratitude. Yung puso, yung attitude na nagpapasalamat. Alam niyo ba yung taong walang utang na loob? Nakakita na ba kayo? Nakaranas na ba kayo ng taong walang utang na loob? Huwag na kayong lumingon, okay? Hindi ba, matapos mo siyang tulungan, nilaglag ka, yung mga walang utang na loob. Nagigets niyo ako? Ang mga walang utang na loob ay hindi talaga sumasaya kahit kailan. Lagi itong may ibang motibo na negatibo sa kanyang puso. Kaya, dapat magkaroon tayo ng right motivation to bring honor to God. Kasi po, pagka ikaw ay mayroong ingratitude o yung isang pusong hindi nagpapasalamat, lagi ka na lamang may reklamo sa iyong buhay. Nakakainis kasama ang reklamador. Nag-agree ba kayo sa akin doon? Hindi ba ito kahit minsan hindi ko narinig nagreklamo. Itong kapatid nito, tungo ulo lagi at lagi na lamang siya may ginagawang mabuti at masipag sa gawain, pero hindi siya nagrereklamo. Hindi ba kayo nabe-bless sa mga ganon? Amen po. Ngayon, ito po, tinan niyo. Ito ay God-given. Kaya sabi rito sa 2 Corinthians 5:9, kaya naman, ang pinakananais ko, sabay-sabay, ang pinakananais ko ay maging kalugod-lugod sa Kanya sa tahanang ito, habang nandito, o doon man sa langit kung ako'y pumayapa. Ang pinakananais ko. So, we make it our goal. Okay, yung goal. So, we make it our goal to please Him, whether we are at home in the body or away from it. Ngayon mga minamahal ng Panginoon. Kahit kung may nagtapon lang ng basura, alam mo ba, nagtapon ka lang ng basura, lahat ng ginagawa mo, gawin mo yon. We make it a goal na lagi ka nagpapasalamat. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Kasi kung minsan, ako na naman na magtatapon ng basurang ito. Wala namang gagawin itong nararito sa paligid ko, kundi magtapon ng basura, pagkatapos akong tagatapon ng basura nila. Kung naranasan niyo yung naranasan ko na meron akong tendonitis, yung napakasakit yung likod ng paa, yung may bukong-bukong doon, na napakasakit. At pagkatapos ay hindi ko maibaba man lang ang paa ko. So, tuwing ako'y mapapaihi sa madaling araw, na nahihiya naman akong gisingin pa ang asawa ko, no? Pag ako'y, nung inatake ako, siguro mga 3 times ko na-experience. Pero ngayon, marami ng taon na hindi. Bunga na siguro ng inyong pananalangin. Salamat sa inyong prayers. Pero, pagbaba ko, dahan-dahan. Kasi pag nakalog lamang, ang sakit. Tapos, lilipat ako doon sa computer chair, yung may gulong. Tapos itutulak ko yun ng paa ko na hindi masakit. Yung paa ko naman masakit, iaangat ko, hindi dapat makalog. Makalog lang ng konti, napakasakit. Mapapasigaw ka sa sakit. Pagdating sa banyo, lilipat ako doon sa amin pong anidoro. Paglipat mo doon, dahan-dahan. At para namang si Dolphy, kung ano yung pinag-iingatan mo, yun na nauumpog. Iirigit ka ngayon sa sakit. Talagang halos mapugtong, hininga mo sa sakit. Mauumpog doon sa anidoro yung paa mong iniingatan. Ngayon, pag ikay nakakapagtapon ng basura, ngayon, sa kanasan ko, ay, salamat sa Panginoon. Malakas ang aking katawan. Kaya lahat ng iyong ginagawa, you honor God. Amen po. Naguhugas ka ng plato. Okay.
Nakakatayo ka pa doon, nakakapaghugas ka ng plato. Pagka nagpapaghugas ka ng plato, Lord, wag lamang itong plato ang hugasan po ninyo. Pati puso ko, hugasan mo ng iyong banal na dugo. It honors God. Ay, halimbawa, kayo naman po ay naglilinis ng inyong bahay. Pag naglilinis kayo ng bahay, Lord, wag lang itong bahay ang maging malinis. Pati ang aking kaloob-looban. Alam niyo ba, hindi niyo nalalaman, meron pa kayong bitterness. Meron kayong resentment. Ganito yun. Meron kayong narinig na music. Yung sinaunang music, yung kapanahunan, meron season na yun ng music. Tapos bigla magbabago ang mukha mo. O bakit parang bigla kang galit? Wag mo akong kausapin. Meron kang naalala. Hindi mo na-settle yung issue na yun. Nakukuha niyo sinasabi ko? Tapos bigla nag-iiba ang mood mo. Kasi victim ka pa nung nakaraan. Alam niyo, mga minamahal ng Panginoon, pagka pinaalala sa iyo ang Diyos, it is not for you na ikaw ay magalit, mag-react, o ikaw ay enjoyin mo kung yun ay kasalanan na gustong-gusto mong maalala ulit. Tapos para ka na sa cloud nine. Hindi yun. Yung kaya naaalala mo yun, para yun ay i-renounce mo. Kasi nasa puso mo pa yung galit na yun. I renounce anger. I renounce unforgiveness. Para bagang, tinan nyo, pag ikaw ay nagubo, pagkatapos may kalaghala, nakakadire, no? Tapos para kang merong talaba sa anong gagawin mo? Lulunukin mo? O idudura mo? The same thing. Ang lalim ng puso mo ay napakalalim kung ilang taong ka at naandun pa rin nakasettle doon sa ilalim noon yung mga masasamang karanasan na pag yun ay naalala mo, ay hindi para enjoyin mo o mag-react ka doon, kundi para i-renounce. I renounce bitterness. I renounce anger. I renounce unforgiveness. I renounce lustful thoughts. I-renounce ko lahat ng kahalayan nito sa pangalan ni Jesus. Susundan niyo pa ako? So, pag in-renounce mo yon, gagaang ang pakiramdam mo. Ang lumalabas sa bibig, sabi ni Jesus, laman ng dibdib. Pagka lumabas sa iyo, laman ng dibdib mo, na-release ka doon sa iyong mga nakaraan. Amen ba tayo doon? So ito, ngayon, whether you eat or drink, sabi rito, pag kumain ka man, you eat, gumawa ka ng kahit na ano, merong mga pagkain, ako ngayon, sa edad ko na ito, na nagkoko sa akin, ako ay manghina ako. Iniiwasan ko yung mga nagpapahina sa akin. Parang kryptonite kay Superman. Ang mga nagpapahina sa akin, tinapay, mga wheat bread. Kasi ako ay gluten sensitive. So yung gluten, nagkokos ng aking paa para ito ay mag-swell. Pero ako ay nanghihina pagka meron akong kinakain na merong milk, keso. Yung pizza pie, ako tuwan-tuwa ako. Kung kumain ako niyan, isang buo nung araw. Hindi ko na magawa ngayon na may edad na ako. Marami sa inyo may edad na meron kayong mga bagay na pag kinakain ninyo ay nagre-react ang inyong katawan. Tama. Tama. Ako lang ba yon? Meron ba kayong pag kinain nyo, namamantal ka, allergy? Okay. The same thing. So ito, sabi rito, pagka kumakain ka at iniwas mo yon for the glory of God, kaya ko yun iniwasan dahil kailangan kong maging malakas para ako'y makapag-preach. Kailangan kong maging malakas para mabuo ko yung, meron pa akong binubuo pa ngayon na video recording na may kinalaman doon sa tutuloy pa nating mga lessons. So binubuo ko pa yun. Kinakailangan ko ay mapanatili ko ang aking kalusugan. I have to eat right. Kung ikaw ay merong kalusugan na pagka kinakain mo yun, lalo kang tumataba. Hindi iiwas ka na sa mga buffet. Aruy. Iiwas ka na doon sa mga bagay na makakasama sa iyo. Wow! Lechon! May high blood ka, hoy. Wow! Leche plan! Mataas ang blood sugar mo. May mga bagay na alang-alang sa masaganang habag ng Diyos, iingatan mo itong templo ng Diyos kasi hindi ka magagamit ng Diyos pag ikaw ay may karamdaman. Hindi ka magagamit ng Diyos
pag nanghihina ang iyong physical na katawan. So whether you eat or whether you drink, whatever you do all to the glory of God sa kanyang lahat ng kapurihan. Amen po. Kaya naman ang pinakananais ko ay maging kalugod-lugod sa Kanya sa tahanang ito o sa langit man. Ibig sabihin nito, kung ako'y nabubuhay ako para kay Jesus. Kung ako'y namatay, ako'y sa Kanya patutungo, sa Kanyang lahat ng kapurihan. Amen po. Ang God-given goal ay galing sa Diyos. Tama? It is God-given. Mula sa Diyos, pinagkaloob sa atin itong goal na ito. So if it's God-given, it should be motivated by love. Kung hindi God-given. Kaya kung ito'y God-given, motivated by love, it is not motivated by greed. Hindi yung greed ang nagmo-motivate sa iyo para magawa mo yung isang negosyo at kumita ka ng pagkalaki-laki, wala kang pakialam sa mga tao. Hindi ito yung dahilan nito kaya mo ginagawa ay for the sake of competition. Nakikipagpaligsahan ka sa mga tao. You want to be better than other people. Dapat ang goal, ang ginagawa mo is motivated by love. Not greed, competition, envy, hindi materialism. Hindi yung para magkamal ka pa ng maraming pananalapi. No, it's not materialism. Amen po. At ang gusto natin, ang goal natin, is to grow in the love of God. Mag-grow tayo sa pag-ibig. Nasusundan niyo pa ba ako doon? Narinig niyo na ba yung kantang I wanna know what love is? Ganito. I wanna know what love is. I know you can show me. Nakita niyo yun? Nung kinukompose niya, sabi niya, meron akong composition. I know this is supernatural ang wisdom. Kasi it's about, hindi pa ako nagkaganito kahit minsan. I wanna know what, pakinggan niyo yung lyrics noon at makita niyo sinasabi ko. I wanna know what love is. I know you can show me. Sinong kausap niya ron? God can show. Amen ba tayo doon? Pero ang God is never mentioned. Si Jesus was never mentioned. Kaya kinain sila ng greed. Kasi tumiba ng napakalaking pera yung awit na yon. At nag-away sila. If it's motivated by love, matutuwa ka kung sino man sa inyo. It doesn't matter. Pagpartihan ninyo ng maayos, wala kayong problema. Amen po. Maski sa pamilya, hindi ba? Kaya ito, ang tinitingnan natin dito, we need to learn how to love. Sa 1 John 4:8, ganito po ang sinasabi. Sabi rito, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Hindi siya may pag-ibig. Hindi siya marunong umibig. Hindi yun ang Diyos. Ang Diyos mismo, siya ang pag-ibig. Kaya yung mga tao nagtatanong, kung tunay na ang Diyos ay pag-ibig, bakit merong nare-rape? Kagraduate na yung anak ko. Na-rape pa. Tapos pinatay pa. Kung ang Diyos ay pag-ibig, bakit may mga ganon? Okay, mali ang mga katanungan. Kaya ibig mo sabihin, ang gusto mo mangyari, alisin ng Diyos ang freedom sa tao. Gawin na tayong parang robot. Ganitong oras, magdadasal ka, hallelujah, hallelujah, tapos pupuri ka. Wala kang freedom, wala kang kalayaan. Yun ang gusto mong mangyari. Pero may kalayaan ng mga tao at may kalayaan umibig, may kalayaan magalit, may kalayaan sumunod, may kalayaan sumuway. Ayun, ang maling katanungan, kung talagang may Diyos, bakit merong ganon? Ang tamang katanungan na ito, pakinggan nyo, kung walang Diyos, bakit may pag-ibig sa mundo? Kung walang Diyos, bakit meron nagtutulungan ng mga tao at nakikita ang pagmamahal sa isa't isa? Sapagkat ang tao likas na makasarili, likas na makasalanan. Bakit meron ngayon nag-iibigan? Bakit meron nagtutulungan? Dahil meron Diyos. Yun ang tamang katanungan. Amen po. Nakuha niyo ba yun? Nakuha niyo ba yung sinabi ko? Maling katanungan na sasabihin mo na dahil may mga nangyayaring hindi maganda, dahil meron Diyos, meron din kaaway ang Diyos. At ang nais ng Panginoon, tinan niyo po, sa John 10:10 lang binabanggit niya dito sabi niya, ang magnanakaw ay hindi napaparito kundi upang magnakaw, pumatay at magwasak. Sabi niya, ako ay naparito upang ang mga tupay magkaroon ng buhay.
isang buhay na ganap at kasiyasiyang buhay. So mga minamahal ng Panginoon, meron itong contradiction sa isa't isa. Ang nagnanakaw, pumapatay, nagwawasak. Pero ang Panginoong Kristo na parito upang ang tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiyang buhay. Alin ang pipiliin mo? Ang ikaw ay manakawan, ikaw ay mawasak, masira ang iyong buhay, o tanggapin mo ang Panginoong Kristo at maka-experience ka ng buhay na ganap at kasiyasiyang buhay sa ngalan ng ating Panginoong Isus. Amen. At sa 1 Corinthians 16 verse 14, ang lahat ng ginagawa ninyo'y gawin ninyong may pag-ibig. Ibig sabihin dito, you have a choice to do that in your life. Piliin mo na ang ginagawa mo ay may pag-ibig. Sa 1 Corinthians 14:1, let love be your highest goal. Sabi dito, pakamithiin ninyo ang pag-ibig sa kanyang lahat ng kapurihan. Amen po. That should be the number one goal in your life. Dapat yun ang number one goal. Amen. Gusto matutunan. Now, that is Christ-like. Yun ang pamamaraan ni Jesus. Ito po, tingnan natin dito. Sa Romans 15:1, tingnan niyo po, kung ikaw ay loveless, wala kang pag-ibig doon sa iyong goal. Walang love na involved, walang godly na affection, wala. Pero gumagawa ka ng mabuti, nagkakawang-gawa ka. Pero alam mo, motibo mo doon? Ginagawa mong project ng mga tao. Ginagawa mo lang yung mabuti, gusto mo yung boto. Ginagawa mo yung mabuti, gusto mong kuhanan ka ng picture. Oh, ready ang camera habang ako'y nag-aabot. Click. Oh, ganun. Oh, ready. Oh, 1, 2, 3, delete. Oh, ganun. Walang tumawa daw, hindi naintindihan. Okay. Kaya sa Romans 15:1, we then who are strong. Ito ang dapat nating matutunan. Okay, basahin po ninyo. We then who are strong ought to bear with the scruples of the weak and not to please ourselves. Sabi rito, let each of us please his neighbor for his good, leading to katatagan, edification. Sa Tagalog, tinan ninyo. Dapat pagtiisan nating malalakas ang mahina sa pananampalataya at huwag ang sariling kasiyahan lamang ang isipin. Alam niyo, itong pagka yung bagong mananampalataya, ang bait mo sa kanya, dito na ho kayo umupo. Dito na kayo, sister, dito na ho kayo sa tapat ng aircon para malamigan kayo, ganyan. Pero pagka matagal mo ng kasama, pagka nagkamali sa iyo, iba na ang treatment mo. Hindi mo na makaya. Pero yon nasa process pa din ng pagde-develop ng kanyang spiritual na buhay. Nakukuha niyo po ba mga sinasabi ko? Susundan niyo pa ako? Kaya dapat pagtiisan nating malalakas. Kung ikaw itinuturing mong malakas ng iyong pananampalataya, kung ikaw itinuturing mong ikaw ay mature na sa iyong pananampalataya, dapat, sabi rito, pagtiisin natin yung mga mahihina. Amen po. Bigyan natin ng kasiya, bigyan natin ng kasiyahan ng ating kapwa. Kung ikabubuti niya, hayaan mong bigyan mo siya ng kasiyahan upang lumakas ang kanyang pananampalataya. Tulungan natin. Ang laging goal mo ay makatulong sa ating pagkukorek. Kung love ang motivation, okay, it requires dependency on God. Without the source, you cannot possibly love. Hindi mo yun magagawa. Kaya, dito makikita natin dito, tinan nyo. Sa Hebrews 11:6, ang sabi rito ay ganito, but without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Sa Tagalog po, at hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos, dapat maniwalang may Diyos at siya nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. So meaning, hindi mo siya nakikita pero nagtitiwala ka na naririto siya. Kaya hindi ko kayo po binibigyan dito ng image o kahit na ano na magsasabing, ito ang Diyos natin sapagkat ang nais ng Diyos ay hinahanap mo siya. At ang nais ng Diyos ay nagtitiwala ka sa pangako niya na saan man may 2 o 3 nakakatipon sa Kanyang pangalan, ay naroroon siya. Hindi natin siya nakikita, pero pinagmamasdan Kanya.
Alam niya kung ano ang laman ng isip mo. Alam niya kung naiinip ka na sa sermon ko o nalulugod ka. Amen ba tayo doon? Kaya, itong requirement na ito ng Diyos, hindi possible na matupad mo, ma-achieve mo, kung hindi mo na niya ito ipinut in sa bawat isa po sa atin. Tulad ng sinasabi ko kanina sa inyo sa Acts chapter 1 verse 8, ang sabi niya ay ganito, tingnan niyo po. Acts 1:8. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, hanggang sa kaduluduluhan ng lupa. Nung ako po ay narinig ko yung sinabi ng Panginoon, hindi ko narinig sa tenga, kundi nangusap siya sa heart ko, I'm going to use you. Dito nagsimula ang church. Papasok ako sa trabaho ko, lagi kong ipinapatotoo ito, sabi niya, I'm going to use you. Sabi ko, Lord, how can you use me? Paano niyo po ako gagamitin? I'm not even an effective speaker. Sabi niya, hinipo ako. Naramdaman ko yung malamig na hipo niya during hot shower. Meron bang imposible sa Diyos? Tapos biglang yung aking tanong, yung aking parang ako nagda-doubt kung magagawa ko, biglang nabunot, nawala. Biglang inalis niya sa akin, tapos nag-iiyak ako. Sabi ko, opo, Lord, magsiserve po ako sa iyo. At ito ang naging resulta. Nagkaroon tayo ng ganitong lugar at nandiyan kayo at tayong lahat ngayon gusto nating maging bahagi ng plano ng Diyos. Amen ba tayo doon? Amen. Sabi niya rito, ang akin pong gustong i-share sa inyo, hindi natin makakamtam ito o kung anuman ang requirement ng Diyos na binigay sa atin, hindi natin ito magagawa o hindi niya ito hihilingin sa atin o i-require sa atin nang hindi muna niya ipinutin. Siya muna nag-umpisa. Binigyan niya muna tayo ng kalakasan. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. Natatandaan niyo kung paano nangyari ito si Jesus. Di ba, nung siya namatay, nabuhay na maguli. Pagkatapos itong si Thomas, sabi niya, kung totoo sinasabi niyo, hanggat hindi ko na ipapasok ang daliri ko sa kanyang kamay, sa butas ng sugat niya, at ang kamay ko dito sa biyak na tagiliran niya, hindi ako maniniwala. Tapos isang araw, nandun sila at nasa loob. Nandun sila sa loob ng isang silid, sila lahat. Tapos nakapinid ang pinto ng bahay, kanilang pinagtitipunan dahil nasakot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus, tumagos siya sa pinto at tumayo sa gitna at sabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Na-imagine niyo ba yun? Kung tayo yun, iisipin mo, hindi ba matatakot ka? Multo. Paano siya tumagos doon sa pinto? Kasi ang glorified body ay hindi na subject sa time and space. Wala na. Hindi na tayo malilimit ng time and space. Pag sinabi natin, pumunta tayo sa buwan. Pupunta tayo sa buwan. Makakapasok tayo. Yun ang parang Star Trek. Parang Star Trek. Pero mga minamahal ng Panginoon, ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi natin kaya makomprehend sa ngayon. Pero nakapinid ng pinto sa bahay na pinagtitipunan, takot sila sa mga Hudyo na maring dumakip sa kanila, dumating si Jesus sa gitna, sumainyo ang kapayapaan, sabi ni Jesus. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Nakita yung mga marks. Si Lord nga ito. Nabuhay na nga muli si Lord. At sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Inulit na naman niya. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Tapos pagkasabi na nito, tanggapin nyo ang Espiritu Santo. Natanggihan sa Genesis, nilikha ng Diyos ang tao, pagkatapos hiningahan ng mga butas ng ilong, at pagkatapos ang tao ay naging kaluluwang buhay, bumalik uli. Naganap uli. Sabi niya, kung paano sinugo ako ng Ama, sinusugo ko rin naman kayo. Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Alam ng Diyos na hindi mabibigo ang kanyang dakilang plano dahil ang Holy Spirit kasama natin. Hindi niya tayo i-require ng kahit na ano na hindi muna niya inilagay sa atin. Kaya bago pa ako umuwi, nakakasiguro ako na magtatagumpay. Hindi mabibigo ang church
The gates of Hades shall not prevail against the church of the Lord. Amen po. Ma-achieve natin if you are willing. Kaya mong magampanan, kaya mong magawa kung gugustuhin. Kung ikaw ay makikiisa. If you will decide, if you will be determined, and if you will apply discipline in your life, na every single Sunday for the next 7 Sundays ay a-attend ka. Tulad ng iyong pinagtaas ng kamay. At nawa, pag-ingatan kayo at pagpalain ng Panginoon at hindi mapasukan ng negatibo ang iyong isip. Amen po? Sa Philippians 2:13, tinan ninyo. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayahan. Alam mo ba, meron kang gusto mong mag-serve, gusto mong maging part ng ministry, ang Diyos ang nagbigay sa iyo nun. Siya ang nagbibigay sa iyo ng pagnanasa, siya ang nagbigay sa iyo ng kakayahan, maisagawa ang kanyang kalooban. Kaya ito pong kanyang nais sa atin dito na ma-achieve natin itong God-given goal in 2024 ay hindi po ito imposible na mangyari. Hindi niya tayo i-require na ma-achieve natin ito na hindi muna niya ipinut-in sa ating mga puso. And if you are willing and obedient, you will taste the good of the land. Amen po. Kaya sabi sa Proverbs 16 verse 9, ang tao ang nagbabalak, okay, sabay-sabay po. Ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Kaya ang dependency natin ay laging sa Kanya. Amen po. Hindi tayo gumagawa ng ayon lamang sa ating palagay at akala. Sabi sa John 15 verse 5, si Jesus ang nagsabi, sabi niya, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa Kanya ay siyang nagbubunga ng marami ng masagana. Sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, we cannot go, hindi tayo makapagpapatuloy nang separated tayo sa Kanya. Yan ay lumang tugtugin na, nung yung si Eve, nakita niyo yung nung tinutukso siya ng devil sa kainin yung bungang pinagbabawal. Tignan niyo? Nung akma na niyang gawin yon, sabi niya, nakita niyang maganda, biglang naging maganda sa kanya yung kasalanan, maganda nga kainin ko ito, at ako'y magiging marunong, at ako'y magiging parang Diyos. Nakita niyo yun? Nakita niyo yung mga tema ng pangyayaring yun? Na ang mga tao gusto niyang maging godly, pero separated from God, independent from God. So we cannot be independent from God. Para natin may pagpatuloy itong ma-achieve natin itong God-given goal, it needs dependency on God. Apart from God, we can do nothing. Kailangan tayo ay naka-attach kay Jesus Christ. Amen po? Now, how to accomplish it? Ito na. Through the empowering of the Holy Spirit of God. This is not about willpower. It is about God's power nasa ating puso. Amen po. It is not based on trying. It is based on trusting. Narinig niyo naman sa akin yun. Stop trying and trying, but start trusting and trusting. Narinig niyo naman sa akin, tigilan mo na ang kasisimba. Tigilan mo na ang kasisimba rito. At umpisahan mo ang kasasamba sa Diyos. Narinig niyo na sa akin yun? Kasi ang pagsisimba ay obligasyon. Ang pagsisimba ay para sa tao. Ang pagsamba ay para sa Diyos. Marami ang hindi niya na-enjoy ang abundance of life sa kanyang maling pananaw na siya ay nagsisimba sa halip na siya ay sumasamba. Ang sumasamba ay meron kang alay. Ang alay mo ay ang iyong buhay. At pag ginawa mo yon, ma-achieve mo ang iyong God-given goal. Sa Zechariah 4:6, sabi rito ay ganito, sinabi sa akin ng anghel, ang pinasasabi ni Yahweh, ang tagumpay ay hindi makakamit sa pamamagitan ng lakas o kapangyarihan, kundi sa aking tulong lamang. Not by might nor by power, but by my spirit. Kaya sinabi niya yung, as the Father has sent me, I am now sending you, receive the Holy Spirit. Kaya yon ang goal ng kanyang pagkakatawang tao para ang Holy Spirit makamtam natin. At ngayong nakamtam natin, wala nang imposible. Amen po. Sa Diyos. Kung tayo ay makikiisa sa Kanya.
Sa Acts 1:8, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging saksi ko. Tingnan nyo, saan? Sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, at sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Kaya nung ako po'y tinawag niya, your ministry is not the U.S., your ministry is in the Philippines, hindi po ako nag-atubili. Meron pa akong hinuhulugang bahay noon. At meron akong pick-up truck na Toyota na hinuhulugan ko pa noong time na yon. Kinakailangan, pagbili ko yun. Kaya nung ako'y tawagin ng Diyos na gano'n, 1992. Pero nung natupad ko, 1995, 3 years of preparation. Pero yung 3 years na yon, wala pa rin bumili ng bahay dahil nung panahong yon, baksak ang real estate. So napilitan akong bumunta sa Pilipinas na ang bahay nandun pa hanggang sa almost na maririmata, kailangan i-transfer ko na ang ownership sa iba. At sa pangyayaring yon, nasave ko ang aking kredito at hindi ko napabayaan. May na-transfer, pero walang napapunta sa akin kahit isang pera. Amen po. At nagbayad ako sa kapatid ko ng $23,000. Dahil ang hiram lang ako ng pera sa kanya nung pagbili ko ng bahay. Mayaman ng Panginoon, ang pagsiserve sa Panginoon, sa Diyos, it will cost you. Pero alam nyo, nung ibinalik ng Panginoon sa akin yun, ay higit pa. At ang ginawa ng Diyos sa akin, ay gagawin din niya sa iyo. Huwag kayong matakot mag-serve kay Lord. Huwag kayong matakot magtiwala sa Panginoon. Hindi natin kayang i-outgive ang Diyos. Amen po. You cannot outgive God. Pagdating sa bigayan, hindi natin tatalunin ang Diyos. At susunod, through the guidance of God's Word. Kanina, suro sa tulong ng Holy Spirit, to the power of the Holy Spirit. Ngayon, through the guidance of God's Word. Kailangan natin yan. So Joshua 1:8, ay ganito po ang sinasabi. Ang aklat na ito, tinutukoy dito ay Bible. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig, kundi sa iyong pagbubulay-bulay, araw at gabi, upang iyong masunod ang ayon sa lahat ng nasusulat dito. Sapagkat kung magkagayon, ano sabi rito? Kung magkagayon, iyong pagiging hawahin, ang iyong lakad, ang iyong buhay, at magtatamo ka ng tagumpay. Sa English po ito, sabi rito, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Ang lahat ba ng success ay good? Not quite. Hindi po. Itong good success, successful ka in every area of your life. Kaya ito pong success story na ito, yung pong achievement na ito yung spiritual, physical, mental, emotional, relational, financial, and vocational na titingnan natin sa loob ng 7 weeks. Ang susunod, sabi rito ay ganito, I need the care group to support me. Hindi ko ito magagawa without the empowering of the Holy Spirit. Hindi ko ito magagawa without the guidance of the Word of God. Hindi ko magagawa. Magagawa ko lang ito sa guidance ng salita ng Diyos. Kaya alam niyo sa ating mga preaching, lagi tayong may Word of God. Para meron tayo ang basis, hindi ko ito idea, kung ito idea ng Diyos. Amen po, mga minamahal ng Panginoon. So dito sa pangatlo, I need the care group to support me. So kailangan tayo ay maging bahagi ng care group. Alam niyo yung mga hindi nagiging bahagi ng care group, hindi sila masyadong nag-grow. O napakabagal o walang growth. Ang kailangan tayo ay maging kabahagi ng care group. Meron mga nag-complain, sabi niya, bakit hindi ka na nag-church? Nagkasakit po kami, buong mag-anak. Wala man lang po dumalaw sa amin. Kailan yun? Nung nakaraang buwan lang po yun. Nangyari. Nagkatrangkaso kami lahat, hindi namin walang magluto, walang namamalengke. Hindi namin malaman kung anong gagawin namin. Wala man lang isa man sa inyo dumalaw sa amin. Kayo ba sino bang inyong care group leader? Ano po yung care group leader?
ay yun po yung nagpapacilitate sa ating pong mga care group. Kabilang sa mga care group, sabi niya, hindi po. Paano ho namin malalaman na may nangyari sa inyo? Hindi naman ninyo pinamamalay sa amin. Wala kayong care group leader. Kaya ang church po, hindi naman ito simbahan Itong building, hindi ito ang iglesia, hindi ito ang church. Ang church ay yung tao. Ikaw, ako, tayo, ang church. Ang ibig sabihin, ang church, sa Greek word po ay ekklesia. Ulitin yung word na yun. Hindi iglesia, hindi iglesia. Ekklesia. Yung mula kung saan. Yung ekklesia galing sa dalawang word. Kaleo. Yun ang ekklesia. Kaleo. Yung kaleo, called. Yung from nowhere. Mula kung saan, tinawag. Kaya tayo dito, tayo ay grupo ng mga tao na tinawag at tayo nagsasama-sama rito. Nakukuha niyo ba sinasabi ko? Kaya ang church ay kaleo o ekklesia. Amen po. Now, hindi ito ang church, ito ay building. Pero kung lagyan ko ito ng palay at lagyan ko ito ng makinarya dito, ito kiskes. Hindi ito church. Ito yung nagiging church, gawa po ninyo. Gawa natin na tayo sama-sama na nagpupuri sa Diyos. Amen. Ang body of Christ ay hindi ako. Kung ako ang body of Christ, di ako na si Christ. Ang body of Christ ay hindi ikaw. Kung ikaw yan, di ikaw na si Christ. Pero tayo, pag nagsama-sama tayo, we are the body of Christ. Nakukuha niyo yan. Ngayon, we need the support of each one of us. Iba yung aking calling, iba yung sa iyo, iba yung gift na meron ako, iba yung sa iyo. Pag pinagsama-sama natin ito, magiging effective tayo. Sabi po rito sa Ecclesiastes 4:12, kung ang nag-iisa'y maaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa, ang lubid na may 3 pilipit, hindi agad malalagot. Pag tayo sama-sama at tulong-tulong, mas matibay tayo. A person standing alone can be attacked and defeated, but 2 can stand back to back and conquer. 3 are even better, for a triple braided cord is not easily broken. Hindi ito madaling malagot. Mas matibay. Kaya mas matatag tayo. We are better together. Kaya kung kayo po, alamin ninyo kung saan yung malapit na care group sa inyong lugar at tayo ay magsimula tayo na maging kaisa kayo doon sa care group at tayo ay nakakasama-sama sa pagtutulungan. Lalo na ngayong nasa mga huling araw na tayo na kailangan natin ng isa't isa. We need each other. Amen po? Amen ba tayo doon? Sa Romans 12:5, tinan nyo. Sabi rito, sabay-sabay ko, babasahin ninyo. So, we, being many, are one body in Christ, and individually members of one another. Sa Tagalog, tinan nyo po. Gayon din naman tayo marami ngunit nabubuo sa isang katawan ni Kristo at isa't isa'y bahagi ng iba. Kaya ako ay bahagi mo, ikaw ay bahagi ko. Sabi mo sa katabi mo, ako ay bahagi mo, sa Diyos ang kapurihan. Amen po. Pag minaman ng Panginoon. Ito yung God-given goal na ating goal for the entire year. At sa tulong at biyaya ng Panginoon, ako po'y nagtitiwala na hindi tayo mabibigo, ma-achieve natin ito sa taong ito. Amen po. Amen. And lastly, sa Philippians 4:13, basahin po natin. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. I can do all things through Christ who strengthens me. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa tulong na kaloob sa akin ni Kristo, sa kanyang lahat ang kapurihan. Amen. Praise the Lord. Sa ating paghihiwa-hiwalay, huwag nating kalilimutan, ang pangako sa atin ng Panginoon, hindi niya tayo iiwan, ipababayaan man, kasama natin siya maging sa huling sandali. Alisin natin yung pangamba at takot, umasa tayo
na ang Panginoon ay hindi tayo binibitawan. Amen po. At tanggapin nyo ito, mga pagpapalang ito ng buong puso, tatanggapin nyo ng buong pananampalataya. Now, may the Lord God bless you and keep you. And may His face so shine upon each one of you and be gracious to you. His countenance be upon you and bring you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in Jesus' name, amen and amen.